Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Epeso, chapter 3, verse 16 to 17. Ang sinasabi dito na, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay, spiritual, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang spirito, na may manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig. Ang bawat persona ng Trinity ay hindi mapabawasan at natatangi mismo. Natatangi sa tatlong persona at gayon pa man ay ganap na nagkakaisa sa pagiging, pag-ibig at layunin. Ito ay isang tunay na komunidad na perpektong pag-ibig. Si Jesus ay gumawa ng kahangahang pag-angkin ng tatlong isang layunin ng Diyos ay isama tayo sa walang hanggang Trinitarian na sayaw na ito ng pag-ibig. Isinugo ng Amang Anak upang maging isa sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya at bautismo ay kasama tayo sa kanyang kaugnayan sa Ama. Sa pamamagitan ng kaloob ng Banal na Espiritu, sumisigaw tayo, Aba, Ama. Tayo ay nasa anak, at ang anak ay nasa ama, at tayo ay nakikibahagi sa walang hanggang komunidad na ito ng pag-ibig sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Sa sandaling simulan mong maunawaan kung gaano kagitna ang Banal na Trinidad sa ating pananampalataya, ito ay makikita sa lahat ng dako. Ito ang tumitibok na puso ng pagsamba. Ito ang dynamism ng mga sakramento. Ito ang gulugod ng ating mga kredo. At ito ang katiyakan ng ating mga panalangin. Ang tatlong isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu ay orihinal at walang hanggang komunidad ng pag-ibig kung saan tayo nilikha, at itong isang banal na Trinidad ang ating tunay at walang hanggang tahanan. Magpatawad sa isa't isa. Ang pinakahuling halimbawa ng pagpapatawad ay pinakita noong si Jesus ay nakabitin sa krus at sumigaw para sa mga nagpako sa Kanya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dapat nating patawarin ang iba kahit na hindi ito karapat-dapat o hinihiling. Nagpapakita iyon ng pag-ibig na walang record ng pagkakamali at tanggapin ang isa't isa upang tunay na mahalin ang isang tao. Dapat mong iwasan ang pagsisikap na baguhin ang tao para sa iyong sariling mga layunin. Ang pagtanggap ng iyong sariling mga layunin, ang pagtanggap ng pag-ibig ay matiyaga at mabait kahit na ang isang tao hindi nakakatugon sa iyong mga inaasahan. Pangaralan din ng isa't isa. Ang dangal ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa isang tao bilang lubos na mahalaga. Ito ay humahantong sa atin na tratuhin ng iba na parang sila ay personal na pinapirma ng Diyos. Kapag pinahalagahan natin ang iba kaysa sa ating sarili, tinutularan natin ang ugali ni Kristo. Hindi laging madali ang pagmamahal sa iba. Ngunit ang pag-ibig na tulad kay Kristo ay nangangahulugan ng pagpapatawad, pagtanggap at paggalang kahit na sa iba at mahirap. Ang kakayahan nating magmahal sa iba ay mula sa Diyos. Maaari lamang tayong magbigay ng pag-ibig kapag ang ating mga puso ay puno ng pag-ibig sa Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. At dito na nagtatapos ang aking daily devotions.